Sa bayan ng Hinogin ay may isang lalaking nagngangalang Lando. Siya ay tahimik na mamamayan na kilala sa kanilang lugar bilang masipag at matiyaga. Ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa simpleng gawain araw-araw. Gumigising siya bago sumikat ang araw at naglalakad papunta sa maliit na palengke sa kabilang baryo. Doon siya bumibili ng gulay at isda na kanyang itinitinda sa kanilang lugar. Ang bayan ng Hinogin ay hindi tulad ng ibang lugar. Tahimik ito at napapalibutan ng makakapal na puno. May ilog na dumadaloy sa gilid ng bayan at may matandang tulay na kahoy na matagal nang nandoon bago pa ipanganak ang karamihan sa mga tao. Ang mga matatanda ay may mga kwento tungkol sa lugar na iyon. Ngunit si Lando ay hindi naniniwala sa mga ganoong bagay. Para sa kanya ang mahalaga ay ang kumita ng pera upang mabuhay. Tuwing madaling araw ay naglalakad siya sa makipot na daan. Ang paligid ay malamig at ang hangin ay tila may dalang kakaibang katahimikan. Naririnig niya ang huni ng mga insekto at ang mahina na paggalaw ng mga dahon. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Sanay na siya sa ganoong kapaligiran. Isang umaga habang siya ay naglalakad ay napansin niya ang isang matandang babae na nakatayo sa gilid ng daan. Hindi niya ito kilala. Ang babae ay nakasuot ng lumang damit at nakatingin lamang sa kanya. Walang emosyon ang mukha nito. Huminto si Lando at tumingin sa matanda. Hindi siya nagsalita. Hindi rin nagsalita ang babae. Ilang sandali silang nagkatitigan bago siya nagpatuloy sa paglalakad. Hindi niya alam kung bakit ngunit nakaramdam siya ng kakaibang lamig sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa palengke ay napansin niyang kakaunti ang mga nagtitinda. Ang ilan ay nakatingin lamang sa kanya habang siya ay lumalapit. May kakaibang katahimikan sa lugar na iyon. Ngunit tulad ng dati ay hindi niya ito pinansin. Lumapit siya sa isang tindahan ng gulay na hindi niya pa nakikita noon. Ang mga gulay ay sariwa at tila mas maganda kaysa sa mga karaniwan niyang binibili. Ang kulay ng mga dahon ay mas matingkad at ang mga tangkay ay tila mas buhay. Ang nagtitinda ay isang lalaking payat na may maputlang mukha. Nakatingin lamang ito kay Lando habang siya ay pumipili ng gulay. Walang emosyon ang kanyang mukha. Pinili ni Lando ang ilang gulay at inilagay sa kanyang basket. Hindi siya nagsalita. Hindi rin nagsalita ang nagtitinda. Nang ibigay niya ang bayad ay napansin niyang malamig ang kamay ng lalaki. Mas malamig kaysa sa normal na tao. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagbili ng isda. Sa kabilang bahagi ng palengke ay may isang tindahan ng isda na hindi rin niya nakikita noon. Ang mga isda ay sariwa at tila kumikislap sa liwanag. Ang nagtitinda ay isang matandang lalaki na may malalim na mga mata. Nakatingin lamang ito kay Lando habang siya ay pumipili ng isda. Walang emosyon ang kanyang mukha. Habang kinukuha ni Lando ang isang isda ay napansin niyang tila gumalaw ang mata nito. Napahinto siya sandali. Ngunit agad niyang inisip na marahil ay imahinasyon lamang iyon. Binayaran niya ang isda at umalis. Habang siya ay naglalakad pa uwi ay naramdaman niya ang kakaibang bigat sa kanyang basket. Mas mabigat ito kaysa sa karaniwan. Ngunit hindi niya ito pinansin. Pagdating niya sa bayan ng Hinogin ay nagsimula siyang magtinda. Lumapit ang kanyang mga kapitbahay at bumili ng gulay at isda. Lahat ay tila nasiyahan sa kanyang mga paninda. Ngunit habang lumilipas ang oras ay napansin niyang tila may kakaiba sa paligid. Ang hangin ay tila mas malamig. Ang mga aso ay tumatahol habang nakatingin sa kanyang direksyon. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Ito ay si Mang Ramon, na kilala sa bayan ng Hinogin bilang may alam sa mga lumang kwento. Tumingin si Mang Ramon sa mga paninda ni Lando. Hindi ito nagsalita agad. Ilang sandali itong nakatingin bago siya tumingin kay Lando. May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Lando ang kaba kahit hindi niya alam kung bakit. Ngunit hindi siya nagsalita. Hindi rin nagsalita si Mang Ramon. Ang hangin ay tila tumigil. At sa sandaling iyon ay nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Lando. Kinabukasan ay nagising si Lando ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi niya maipaliwanag ngunit pakiramdam niya ay may kakaiba sa kanyang katawan. Mabigat ang kanyang dibdib at tila may malamig na hangin na umiikot sa kanyang paligid kahit nakasara ang kanyang bahay. Tahimik ang buong bayan ng Hinogin at ang kadiliman ay tila mas makapal kaysa sa mga nakaraang gabi. Bumangon siya at naghanda tulad ng dati. Kinuha niya ang kanyang basket at nagsimulang maglakad sa makipot na daan papunta sa palengke. Habang siya ay naglalakad ay napansin niyang walang kahit isang aso ang tumahol.
Walang kahit anong tunog ang maririnig. Tila ang buong bayan ay natutulog sa isang malalim at kakaibang katahimikan. Habang siya ay papalapit sa matandang tulay, ay naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Napahinto siya sandali. Tumingin siya sa paligid ngunit wala siyang nakitang kahit sino. Ang mga puno ay nakatayo lamang at tila nakatingin sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad kahit may kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya pinansin ang kanyang nararamdaman at pinilit niyang isipin na ito ay dahil lamang sa pagod. Pagdating niya sa palengke ay napansin niyang muli ang parehong mga nagtitinda. Ang lalaking maputla sa tindahan ng gulay at ang matandang lalaki sa tindahan ng isda ay naroon na naman. Nakatingin lamang sila sa kanya. Lumapit siya sa tindahan ng gulay. Ang mga gulay ay tila mas sariwa kaysa kahapon. Ngunit habang nakatingin siya sa mga ito ay naramdaman niyang tila may kakaibang amoy na nanggagaling sa mga dahon. Amoy ng basang lupa na matagal nang hindi nasisinagan ng araw. Kinuha niya ang ilang gulay at inilagay sa kanyang basket. Nang ibigay niya ang bayad ay muli niyang naramdaman ang malamig na kamay ng nagtitinda. Sa sandaling iyon ay tila may dumaan na malamig na pakiramdam sa kanyang braso. Hindi siya nagsalita at agad siyang umalis. Lumipat siya sa tindahan ng isda. Ang matandang lalaki ay nakatingin lamang sa kanya. Ang mga mata nito ay tila mas malalim kaysa dati. Habang pinipili ni Lando ang isda ay napansin niyang ang isa sa mga ito ay may bahagyang bukas na bibig. Tila ito ay humihinga kahit wala na itong buhay. Napahinto siya sandali, ngunit agad din siyang kumilos at kinuha ang isda. Binayaran niya ito at mabilis na umalis sa palengke. Habang siya ay naglalakad pa uwi, ay naramdaman niya ang kakaibang lamig sa kanyang likuran. Tila may sumusunod sa kanya. Ngunit nang siya ay lumingon, ay wala siyang nakita. Pagdating niya sa bayan ng Hinogin, ay nagsimula siyang magtinda tulad ng dati. Ngunit napansin niyang ang mga taong lumalapit sa kanya ay tila kakaiba ang kilos. Ang iba ay tahimik lamang. Ang iba ay nakatingin sa kanyang mga paninda nang matagal bago bumili. Habang lumilipas ang oras ay napansin niyang ang kanyang paningin ay tila lumalabo sandali. Napahawak siya sa kanyang ulo. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkahilo. Umupo siya sandali at huminga ng malalim. Ngunit ang pakiramdam ay hindi nawala. Napansin niya si Mang Ramon na nakatayo sa malayo at nakatingin sa kanya. Hindi ito lumalapit. Nakatingin lamang ito na tila may nais sabihin ngunit hindi magawa. Ang hangin ay muling naging malamig. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Lando na may nagsisimulang magbago hindi lamang sa kanyang paligid, kundi pati sa kanyang sarili. Lumipas ang ilang araw ngunit hindi nawala ang kakaibang pakiramdam ni Lando. Sa bawat paggising niya ay tila may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang katawan. Ang kanyang mga panaginip ay naging malabo at madilim. Hindi niya matandaan ang mga ito ngunit ang takot ay nananatili sa kanyang dibdib kahit siya ay mulat na. Sa bayan ng Hinogin ay nagsimula ring mapansin ng mga tao ang pagbabago. Ang mga aso ay patuloy na tumatahol tuwing siya ay dumadaan. Ang mga manok ay biglang nagiging tahimik kapag siya ay malapit. Ang mga matatanda ay palihim na nakatingin sa kanya habang siya ay naglalakad. Hindi ito pinansin ni Lando. Para sa kanya ang mahalaga ay ang kanyang trabaho. Araw-araw ay pumupunta siya sa palengke at bumibili ng gulay at isda mula sa parehong mga nagtitinda. Ngunit sa bawat araw ay lalo niyang nararamdaman ang kakaibang lamig sa kanyang katawan. Isang umaga habang siya ay naglalakad sa matandang tulay ay napansin niyang tila may anino na gumagalaw sa ilalim nito. Huminto siya at tumingin sa tubig. Ang ilog ay tahimik at madilim. Ngunit sa isang iglap ay tila may nakita siyang anyo na lumubog sa ilalim. Napaatras siya, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit nang muli siyang tumingin ay wala na ang kanyang nakita. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit ang kaba ay nanatili sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa palengke ay napansin niyang nakatingin sa kanya ang matandang lalaki na nagtitinda ng isda. Mas matagal ang titig nito kaysa dati. Ang mga mata nito ay tila may malalim na galit o babala. Lumapit si Lando at kinuha ang isang isda. Sa sandaling nahawakan niya ito ay naramdaman niya ang kakaibang lamig na dumaan sa kanyang kamay hanggang sa kanyang braso. Para bang ang lamig ay may sariling buhay. Binitiwan niya sandali ang isda, ngunit agad din niya itong kinuha muli. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya magawang tumigil sa pagbili. Matapos niyang bayaran ang isda ay umalis siya agad. Habang siya ay naglalakad pa uwi, ay napansin niyang tila mas mabigat ang kanyang katawan.
Ang bawat hakbang ay tila may kasamang hirap. Pagdating niya sa bayan ng Hinogin ay nagsimula siyang magtinda. Ngunit habang siya ay nakaupo ay napansin niyang ang kanyang mga kamay ay tila mas maputla kaysa dati. Hinawakan niya ang kanyang braso. Ang kanyang balat ay malamig. Sa sandaling iyon ay napansin niyang ang mga tao ay hindi na lumalapit agad sa kanya. Ang iba ay nakatingin lamang mula sa malayo. Ang iba ay tila nag-aalangan na lumapit. Isang matandang babae ang dumaan sa kanyang harapan. Tumingin ito sa kanyang mga mata at agad na umiwas. Ang mukha nito ay puno ng takot. Hindi niya maintindihan kung bakit. Habang siya ay nakaupo ay naramdaman niyang tila may nakatayo sa kanyang likuran. Hindi siya agad lumingon. Ngunit naramdaman niya ang malamig na presensya. Dahan-dahan siyang lumingon. Walang tao. Ngunit ang lamig ay nanatili. Sa sandaling iyon ay nagsimula niyang maramdaman na hindi na siya nag-iisa. Ang mga sumunod na araw ay naging mas mabigat para kay Lando. Sa bawat paggising niya ay tila mas lumalamig ang kanyang katawan. Ang kanyang balat ay nananatiling maputla at ang kanyang mga mata ay tila mas malalim kaysa dati. Hindi niya ito maintindihan, ngunit nararamdaman niyang may unti-unting kumakain sa kanyang lakas. Sa bayan ng Hinogin ay nagsimula ng kumalat ang bulong-bulungan. May mga taong nagsasabing may kakaiba kay Lando. May mga nagsasabing tila may anino na sumusunod sa kanya. May mga nagsasabing hindi na siya tulad ng dati. Ngunit walang sino man ang naglakas ng loob na lumapit at magtanong. Isang umaga ay muli siyang naglakad papunta sa palengke. Ang daan ay tahimik at ang hangin ay malamig. Habang siya ay naglalakad ay napansin niyang ang kanyang anino ay tila nahuhuli sa kanyang galaw. Huminto siya at tumingin sa lupa. Ang kanyang anino ay nandoon. Ngunit sa isang iglap ay tila gumalaw ito nang hindi siya gumagalaw. Napaatras siya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit nang muli niyang tingnan ay normal na muli ang kanyang anino. Nagpatuloy siya sa paglalakad kahit ang kaba ay lalong lumalaki sa kanyang dibdib. Pagdating niya sa palengke ay nakita niyang muli ang parehong mga nagtitinda. Ang lalaking maputla at ang matandang lalaki ay nakatingin lamang sa kanya. Walang emosyon ang kanilang mga mukha. Lumapit siya sa tindahan ng gulay. Habang pinipili niya ang mga ito ay napansin niyang ang mga dahon ay tila gumagalaw kahit walang hangin. Huminto siya sandali, ngunit agad din siyang nagpatuloy. Nang ibigay niya ang bayad ay naramdaman niyang mas malamig kaysa dati ang kamay ng nagtitinda. Ang lamig ay tila tumagos sa kanyang balat at umabot sa kanyang dibdib. Hindi siya nagsalita at agad siyang lumipat sa tindahan ng isda. Ang matandang lalaki ay nakatingin lamang sa kanya. Habang kinukuha niya ang isang isda, ay napansin niyang ang mata nito ay nakatingin diretso sa kanya. Hindi ito kumikislap, hindi ito gumagalaw, ngunit tila ito ay may buhay. Naramdaman niya ang kakaibang takot, ngunit hindi niya ito pinansin. Binayaran niya ang isda at umalis. Habang siya ay naglalakad pa uwi ay napansin niyang ang paligid ay tila mas madilim kahit ang araw ay sumisikat. Ang mga puno ay tila mas mataas. Ang mga anino ay tila mas mahaba. Pagdating niya sa bayan ng Hinogin ay nagsimula siyang magtinda tulad ng dati. Ngunit sa araw na iyon ay kakaunti ang lumapit sa kanya. Ang mga tao ay nakatingin lamang mula sa malayo. May takot sa kanilang mga mata. Habang siya ay nakaupo ay napansin niyang si Mang Ramon ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang matandang lalaki ay huminto sa kanyang harapan. Matagal itong nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at babala. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Lando ang malamig na hangin na umikot sa kanyang katawan. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa loob ng kanyang sarili ay naramdaman niyang ang sumpa ay nagsimula na. Sa mga sumunod na gabi ay hindi na nakatulog ng maayos si Lando. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ay nararamdaman niya ang kakaibang presensya na tila nakatingin sa kanya mula sa kadiliman. Hindi niya nakikita ngunit alam niyang naroon ito, tahimik at naghihintay. Sa bayan ng Hinogin ay lalo pang naging malamig ang hangin tuwing gabi. Ang mga dahon ay hindi gumagalaw ngunit ang lamig ay nananatili. Ang katahimikan ay tila may dalang mabigat na pakiramdam na hindi maipaliwanag ng sinuman. Isang gabi habang siya ay nakahiga ay naramdaman niya ang biglang pagbigat ng kanyang katawan. Hindi siya makagalaw. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa.
Ang kanyang mga mata ay nakabukas, ngunit ang kanyang katawan ay hindi sumusunod sa kanyang kagustuhan. Sa gilid ng kanyang paningin ay tila may anino na dahan-dahang gumagalaw. Hindi ito malinaw, ngunit alam niyang ito ay naroon. Sinubukan niyang sumigaw ngunit walang lumabas na tunog sa kanyang bibig. Ang lamig ay unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabagal. Ang kanyang puso ay tila bumigat. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang kakaibang presensya na tila lumapit sa kanya. Hindi niya ito nakikita ngunit naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali ay bigla siyang nakagalaw. Agad siyang bumangon at huminga ng malalim. Ang kanyang katawan ay pawis kahit malamig ang hangin. Hindi na siya nakatulog muli sa gabing iyon. Kinabukasan ay bumangon siya ng may mabigat na pakiramdam. Ang kanyang katawan ay tila nanghihina. Ngunit pinilit pa rin niyang maglakad papunta sa palengke. Habang siya ay naglalakad ay napansin niyang ang mga tao sa bayan ng Hinogin ay mas lalong umiiwas sa kanya. Ang iba ay hindi tumitingin sa kanya. Ang iba ay mabilis na lumalayo. Ngunit hindi niya sila pinansin. Pagdating niya sa palengke ay nakita niyang muli ang parehong mga nagtitinda. Ang lalaking maputla ay nakatingin lamang sa kanya. Ang matandang lalaki ay nakatingin lamang sa kanya. Walang emosyon ang kanilang mga mukha. Lumapit si Lando at kinuha ang mga gulay. Habang hinahawakan niya ang mga ito ay naramdaman niyang tila mas malamig ang kanyang sariling kamay kaysa dati. Binayaran niya ang mga ito at lumipat sa tindahan ng isda. Habang kinukuha niya ang isang isda ay napansin niyang tila may mahinang paggalaw sa katawan nito. Napahinto siya, ngunit agad din siyang nagpatuloy. Habang siya ay naglalakad pa uwi ay naramdaman niyang tila may bumubulong sa kanyang tainga. Mahina. Hindi malinaw. Ngunit naroon. Huminto siya at tumingin sa paligid. Walang tao. Ang daan ay walang laman. Ngunit ang pakiramdam na siya ay hindi nag-iisa ay lalong lumakas. Pagdating niya sa bayan ng Hinogin ay napansin niyang si Mang Ramon ay nakatayo sa gitna ng daan at nakatingin sa kanya. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito nagsasalita. Ang mga mata nito ay tila may dalang mabigat na katotohanan. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Lando na ang sumpa ay unti-unting kumakapit sa kanyang kaluluwa. Sa bawat paglipas ng araw ay lalong humihina ang katawan ni Lando. Ang kanyang lakas ay tila unti-unting nauubos kahit wala naman siyang ginagawang mabigat na trabaho. Ang kanyang balat ay nananatiling maputla at malamig. Ang kanyang mga mata ay tila mas sanay na sa dilim kaysa sa liwanag. Sa bayan ng Hinogin ay lalo pang naging tahimik ang mga gabi. Ang mga tao ay maagang nagsasara ng kanilang mga bahay. Ang mga ilaw ay agad na pinapatay. Walang nais manatili sa labas kapag sumapit ang dilim. Isang gabi ay napansin ni Lando na hindi siya nakakaramdam ng gutom. Kahit buong araw siyang hindi kumain ay wala siyang nararamdamang panghihina. Sa halip ay may kakaibang lakas na nananatili sa kanyang katawan. Isang lakas na hindi niya maintindihan. Habang siya ay nakaupo sa loob ng kanyang bahay, ay naramdaman niya ang malamig na hangin na pumasok kahit sarado ang kanyang pinto at bintana. Ang apoy ng kanyang lampara ay bahagyang gumalaw. Napatingin siya rito. Sa sandaling iyon ay napansin niyang ang kanyang anino sa dingding ay tila gumagalaw ng mas mabagal kaysa sa kanyang galaw. Huminto siya. Ang kanyang anino ay patuloy na gumalaw. Napaatras siya. Ngunit sa isang iglap ay bumalik ito sa normal. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Hindi niya maintindihan ang kanyang nakikita. Kinabukasan ay muli siyang naglakad papunta sa palengke. Ang daan ay tila mas mahaba kaysa dati. Ang hangin ay mas malamig. Ang katahimikan ay mas mabigat. Pagdating niya sa palengke ay nakita niyang muli ang parehong mga nagtitinda. Ang lalaking maputla ay naroon. Ang matandang lalaki ay naroon. Nakatingin lamang sila sa kanya. Lumapit si Lando at kinuha ang mga gulay. Habang hinahawakan niya ang mga ito, ay naramdaman niyang tila wala na siyang nararamdamang init o lamig. Ang kanyang mga kamay ay tila wala ng pakiramdam. Binayaran niya ang mga ito at lumipat sa tindahan ng isda. Habang kinukuha niya ang isang isda, ay napansin niyang ang kanyang sariling refleksyon sa mata nito ay tila hindi gumagalaw kasabay niya. Napahinto siya. Ngunit agad din siyang kumilos. Binayaran niya ang isda at umalis. Habang siya ay naglalakad pa uwi, ay napansin niyang ang kanyang anino ay tila mas madilim kaysa dati.
Pagdating niya sa bayan ng Hinogin ay nagsimula siyang magtinda. Ngunit kakaunti na lamang ang lumalapit sa kanya. Ang iba ay nakatingin lamang mula sa malayo na tila may takot. Habang siya ay nakaupo ay naramdaman niyang ang kanyang pandinig ay tila lumalakas. Naririnig niya ang mahihinang tunog mula sa malayo. Naririnig niya ang hangin kahit ito ay hindi gumagalaw. Naririnig niya ang mga bulong na hindi niya maintindihan. Humawak siya sa kanyang ulo. Ngunit ang mga bulong ay hindi nawala. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Lando na ang sumpa ay hindi na lamang nasa paligid niya. Ito ay nasa loob na niya. Habang lumilipas ang mga araw ay lalo pang nagiging kakaiba ang nararanasan ni Lando. Hindi na lamang ang kanyang katawan ang nagbabago kundi pati ang kanyang pakiramdam sa mundo sa kanyang paligid. Ang mga kulay ay tila mas maputla. Ang liwanag ay tila mas mahina. Ang dilim ay tila mas buhay. Sa bayan ng Hinogin ay napansin ng mga tao na bihira na siyang makita sa umaga. Mas madalas na siyang lumabas kapag ang araw ay malapit ng lumubog. Ang kanyang mga hakbang ay mas mabagal. Ang kanyang presensya ay tila may kasamang malamig na hangin. Isang hapon habang siya ay naglalakad pauwi mula sa palengke ay napansin niyang ang kanyang paghinga ay hindi na tulad ng dati. Ito ay mabagal at halos hindi niya maramdaman. Huminto siya sa gitna ng daan at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabagal. Napatingin siya sa kanyang kamay. Ito ay maputla. Ito ay malamig. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang kakaibang katahimikan sa kanyang paligid. Walang hangin, walang tunog. Tila ang buong bayan ng Hinogin ay huminto. Sa gilid ng kanyang paningin ay may nakita siyang anino na nakatayo sa ilalim ng isang puno. Hindi ito gumagalaw, ngunit naramdaman niyang ito ay nakatingin sa kanya. Hindi siya lumingon agad. Ngunit naramdaman niya ang presensya nito. Ang lamig ay unti-unting lumakas. Nang siya ay dahan-dahang lumingon, ay wala na ang anino. Ngunit ang pakiramdam ay nanatili. Pagdating niya sa kanyang bahay ay umupo siya sa tabi ng kanyang lampara. Ang apoy ay mahina at ang liwanag ay tila hindi sapat upang maitaboy ang dilim. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga ito ay tila hindi na kanya. Ang pakiramdam ay tila may ibang bagay na naninirahan sa loob ng kanyang katawan. Isang gabi habang siya ay nakahiga ay naramdaman niyang ang kanyang pandinig ay muling lumakas. Naririnig niya ang mahihinang bulong. Hindi malinaw, ngunit paulit-ulit. Ang mga bulong ay tila nanggagaling sa malayo at sa malapit. Humawak siya sa kanyang ulo, ngunit ang mga bulong ay hindi tumigil. Sa sandaling iyon ay napansin niyang ang kanyang paningin sa dilim ay mas malinaw kaysa dati. Nakikita niya ang loob ng kanyang bahay kahit halos walang liwanag. Napaupo siya. Ang kanyang paghinga ay mabagal. Ang kanyang puso ay tila mabigat. Kinabukasan ay naglakad siya sa bayan ng Hinogin. Ang mga tao ay agad na umiwas sa kanyang daraanan. Walang lumapit. Walang nagsalita. Si Mang Ramon ay nakatayo sa malayo at nakatingin sa kanya. Ang matandang lalaki ay tila may alam na hindi niya sinasabi. Ngunit si Lando ay hindi lumapit. Hindi siya nagsalita. Sa loob ng kanyang sarili ay naramdaman niyang may unti-unting kumukuha ng kanyang pagkatao. And ang natitira ay isang presensya na hindi na niya makilala. Sa paglipas ng mga gabi ay lalong naging malakas ang presensya na naninirahan sa loob ni Lando. Hindi na niya ito maikaila. Ang kanyang katawan ay tila hindi naganap na kanya. Ang kanyang mga galaw ay minsan nagiging mabagal at minsan ay tila kusang kumikilos nang hindi niya iniisip. Sa bayan ng Hinogin ay nagsimula nang umiwas ang lahat sa kanya. Ang mga dating bumibili ng kanyang paninda ay hindi na lumalapit. Ang mga pinto ay agad na nagsasara kapag siya ay dumaraan. Ang mga bintana ay dahan-dahang sinasara. Ang kanyang presensya ay tila nagdadala ng takot. Isang gabi habang siya ay nakaupo sa loob ng kanyang bahay ay napansin niyang ang kanyang lampara ay unti-unting humihina. Ang apoy ay tila kinakain ng dilim. Ang liwanag ay unti-unting nawawala. Hindi siya gumalaw. Nakatingin lamang siya sa apoy. Sa sandaling iyon ay napansin niyang ang kanyang anino sa dingding ay hindi na sumusunod sa kanyang anyo. Ito ay nakatayo lamang kahit siya ay bahagyang gumalaw. Napahinto siya. Ang kanyang paghinga ay naging mabagal. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang anino. Sa isang iglap ay tila gumalaw ito ng mag-isa.
Ang lamig ay biglang bumalot sa kanyang katawan. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang dibdib ay mabigat. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik sa normal ang kanyang anino. Ngunit ang pakiramdam ay hindi nawala. Kinabukasan ay hindi siya agad lumabas ng kanyang bahay. Nanatili lamang siya sa loob at nakaupo sa katahimikan. Ang kanyang isip ay tila malabo. Ang kanyang katawan ay tila naghihintay ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Habang siya ay nakaupo ay naramdaman niyang ang kanyang pandinig ay muling lumakas. Naririnig niya ang mahihinang galaw sa labas ng kanyang bahay. Naririnig niya ang hangin kahit ito ay hindi gumagalaw. Naririnig niya ang presensya ng mga bagay na hindi nakikita. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Tumingin siya sa labas. Ang bayan ng Hinogin ay tahimik. Ngunit sa ilalim ng isang puno ay may nakita siyang anyo na nakatayo. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito malinaw. Ngunit alam niyang ito ay nakatingin sa kanya. Hindi siya kumurap. Hindi siya gumalaw. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran kahit sarado ang kanyang bahay. Napapikit siya sandali. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata ay wala na ang anyo sa labas. Ngunit ang pakiramdam na siya ay binabantayan ay nanatili. Sa loob ng kanyang sarili ay naramdaman niyang ang sumpa ay hindi na maiiwasan. Ito ay ganap ng bahagi ng kanyang pagkatao. Sa mga sumunod na araw ay halos hindi na lumabas ng kanyang bahay si Lando. Ang kanyang katawan ay tila lalong lumalamig sa bawat gabi na lumilipas. Ang kanyang balat ay halos wala ng kulay. Ang kanyang mga mata ay tila mas sanay na sa dilim kaysa sa liwanag ng araw. Sa bayan ng Hinogin ay tuluyan ng kumalat ang takot. Ang mga tao ay hindi na dumaraan sa harap ng kanyang bahay. Ang mga bata ay hindi na naglalaro sa malapit. Ang katahimikan sa paligid ng kanyang tirahan ay tila mas mabigat kaysa sa ibang bahagi ng bayan. Isang gabi habang siya ay nakaupo sa loob ng kanyang bahay, ay naramdaman niyang ang kanyang paghinga ay halos hindi na niya maramdaman. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabagal. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ito ay tila hindi na kanya. Ang kanyang pakiramdam ay tila may ibang presensya na kumikilos sa loob ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang malamig na hangin na umikot sa kanyang paligid. Ang apoy ng kanyang lampara ay biglang humina. Ang liwanag ay unti-unting nawala. Ang dilim ay pumuno sa kanyang bahay. Ngunit sa halip na matakot ay naramdaman niya ang kakaibang kapanatagan. Ang dilim ay tila pamilyar. Ang dilim ay tila tumatanggap sa kanya. Tumayo siya. Ang kanyang mga galaw ay mabagal. Ngunit matatag. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Ang bayan ng Hinogin ay tahimik. Ang mga bahay ay sarado. Ang mga ilaw ay patay. Ngunit sa malayo ay may nakita siyang mga anino na nakatayo sa ilalim ng mga puno. Hindi ito gumagalaw. Ngunit naramdaman niyang sila ay nakatingin sa kanya. Hindi siya umatras. Hindi siya natakot. Sa halip ay naramdaman niya ang kakaibang paghila. Ang kanyang katawan ay tila nais lumapit sa kanila. Ngunit nanatili siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang isip ay tila nahahati sa dalawang bahagi. Ang isang bahagi ay nais lumaban. Ang isang bahagi ay nais sumuko. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang malamig na presensya sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon. Ngunit alam niyang ito ay naroon. Ang kanyang paghinga ay naging mabagal. Ang kanyang puso ay tila unti-unting sumusunod sa isang bagong ritmo. Sa loob ng kanyang sarili ay naramdaman niyang ang kanyang dating pagkatao ay unti-unting nawawala. At ang pumapalit ay isang nilalang na hindi naganap na tao. Dumating ang gabi na tila naiiba sa lahat ng nagdaang gabi sa bayan ng Hinogin. Ang hangin ay hindi gumagalaw. Ang mga puno ay nakatayo sa katahimikan. Ang buong paligid ay tila naghihintay ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Sa loob ng kanyang bahay ay nakaupo si Lando sa dilim. Wala nang ilaw ang kanyang lampara. Hindi na niya ito kailangan. Ang kanyang mga mata ay malinaw na nakakakita kahit walang liwanag. Ang kanyang katawan ay hindi na tulad ng dati. Ang lamig ay hindi na niya nararamdaman bilang isang bagay na banyaga. Ito ay naging bahagi na niya. Ang katahimikan ay hindi na nagbibigay ng takot. Ito ay naging kanyang kasama. Dahan-dahan siyang tumayo.
Ang kanyang mga galaw ay mabagal ngunit tiyak. Lumapit siya sa pinto ng kanyang bahay at huminto sandali. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang presensya sa labas. Marami sila. Tahimik. Naghihintay. Binuksan niya ang pinto. Ang gabi ay madilim, ngunit malinaw sa kanyang paningin. Sa ilalim ng mga puno ay naroon ang mga anyong matagal na niyang nararamdaman. Hindi malinaw ang kanilang anyo, ngunit ang kanilang presensya ay matindi. Hindi sila gumagalaw. Ngunit alam niyang sila ay nakatingin sa kanya. Humakbang siya palabas ng kanyang bahay. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay malamig. Ang hangin ay walang galaw. Sa bawat hakbang ay naramdaman niyang ang kanyang dating sarili ay lalong lumalayo. Ang kanyang alaala bilang isang simpleng tao sa bayan ng Hinugin ay unti-unting nagiging malabo. Ang kanyang dating takot ay nawala. Ang kanyang dating pag-iisip ay tahimik na. Sa kanyang dibdib ay naroon ang isang bagong katahimikan. Isang katahimikan na walang buhay. Isang katahimikan na walang pagbabalik. Habang siya ay nakatayo sa gitna ng dilim, ay naramdaman niyang siya ay hindi na nag-iisa. Ang sumpa na nagsimula sa gulay at isda na kanyang dinala ay ganap ng kumapit sa kanyang pagkatao. Hindi na siya ang dating Lando. Hindi na siya ang simpleng mamamayan ng bayan ng Hinugin. Sa gabing iyon ay tuluyan nang nawala ang taong nagngangalang Lando. And ang naiwan ay isang presensya na mananatili sa dilim ng bayan ng Hinugin.